Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito kay Senador Rapi Tulfo. Okay? Dito sa kanyang episode na mataray na stop ng PH Embassy sa Rome, Italy na sermonan. Okay? Ayon sa mga OFW dito sa Italy, mabuti nga at na sermonan. Ito na mga kaibigan ha. John Preseda Presto at Presto. Okay ito. Gandang hapon po muna. Ba't kayo ma-blacklist? Blacklist means na hindi kami makakauwi ng Pilipinas, na hindi kami makakapunta sa government, any government of the Philippines na services. Bakit? So, blacklist kami. Okay. Magdudual kami ng citizen, pumunta kami doon sa appointment. Okay. May mga nasabi kami, nasagot ko sila or na-offend sila sa mga nasabi ko. Ano po mga nasabi niyo sa kanila? Kasi nag-a-apply kami, yung document na i-present namin, wala pang 5 minutes, pinalalabas na kami. Sabi ko, paaalisin mo na kami. Alam mo ba na sabi ko, isang araw nag-ask kami sa trabaho namin. Mag-day off. Oo. Ako, asawa ko at anak ko para pumunta dito. In 5 minutes, palalabasin mo kami. Ang tiningnan mo lang yung document ko. Yung document ng asawa ko at anak ko, hindi mo tiningnan. Ano raw po yung Ayan, kulang? mga kaibigan, ha? Ito, talaga nakakagigil ito, ha? Bilang OFW, alright? Hindi lang ito sa nangyayari sa ibang sa ibang embassy. Sa totoo lang. Pag pumunta ka sa isang embassy sa ibang bansa, ganun nga. Titingnan lang naman. Minsan nga, 1 minuto lang 2 minutes Sabihin sa'yo, kulang yung papilis mo, uwi ka na. Balik ka na. O kaya paantayin ka. Hindi nila inaayos yung maayos. Kaya nakakagigil ito. Mataray na stop ng PH Embassy sa Rome, Italy na sermonan. Buti nga. Continue lang continue lang. Pero dito lang tayo mga kaibigan dito sa trending. Kulang sa dokumento? Okay, tiningnan niya yung marriage certificate ko. Sabi niya, hindi valid ito. Sabi ko naman, bakit hindi valid? Itong document na to, galing mismo dito sa Philippine Embassy, dito sa Rome. Dito ako kinasal, bakit hindi valid? Tapos sabi niya, sige, kausapin mo na. Ma'am, ayusin niyo na lang yung mga gamit niyo, ayusin niyo na lang. Parang wala sa mood yung kausap ko. Oo, sabi niya, ayusin niyo na lang yung mga gamit niyo, doon pumunta na kayo sa guard. Parang minamadali. Minamadali. Baka Kayo. Oo, so nag-init ako kasi syempre hindi kami pumasok. Nagpaalam pa kami. So may mga nasabi ako. Sabi ko, nandirito kayo, sana kayo ang kapwa namin Pilipino, dapat kayo ang tutulong sa amin. Okay? Tama nga mga kaibigan, Bilo mo, absent ka sa trabaho. Pupunta ka, layo-layo. Okay lang sana kung malapit. Kung kapitbahay mo lang ang embassy, ang problema, sasagay ka minsan ng 5 oras. 4 na oras, 1 oras. Malayo. Bago ka makarating sa embassy, bago pagpunta mo, 5 minutes lang doon. Diyos mio, Marimar. Tapos ang sabi ko pa sa kanila, nagbago pala kayo ng mga requirements. Bakit hindi nyo man lang ako in-inform bago ako pumunta para naayos ko? Tapos sabi ko, tumatawag ako sa telepono nyo, walang sumasagot. Ay, so, na yan, talaga. Magtumawag ka sa mga embassy. Nako, sumagot man matagal. Continue. Galit na ako, naiinis na ako. Tapos parang lalo pa niya akong trinitiger kasi hindi siya talaga nagsasalita. Sino po to? Yung nandoon sa Anong pangalan? Marlet. Marlet Cruz. Ray Yari, Marlet Cross. Isambitan, Shirley Rico. Tatlo to, mga suplado-suplada. Opo. Ito natutugma kasi nag-usap lang kayo ng Yung mga tanggalin agad. staff ko recently. Daming tao sa buong Pilipinas. Di ba? Padalhan ng tao na papauwi na yung mga yan at napalta na. Di ba? Pasahod ng gobyerno ng Pinas yan Yung bill na pinasa ko last year, yung anti-taray bill. Bawal sa mga taga-gobyerno magtaray-taray. Ito, pasok na pasok ng mga to. Tapos nung pumunta na kami, pinapunta kami sa kabila, sabi nung babae, ma'am, valid po yan. Kaso lang, ang kailangan namin is from galing ng Pilipinas. Sabi ko, ganun lang pala kasimple, ba't hindi niya kagad sa akin sinabi? Galing ng Pilipinas, inandyan na nga, kinuha mo sa sa embassy, sa PH Embassy sa Rome. Ibalid yung binigay nila.
Inyo pa nga. At saka ang ikinaiinis ko, pinapaalis niya na kami, dapat sinilip niya man lang yung document ng asawa ko at ng anak ko. Tapos, true follow na lang yung requirements na iba. Parang kagaya sa Italian government. Halimbawa, may kulang kami, sasabihin, o sige po ma'am, isend nyo na lang dito sa WhatsApp number o sa email. Yun, yung sabi ko. Tapos sabi ko, dapat kayo yung tutulong sa amin eh. Natatawa ko dito kaya na oh. Kasi tas nasabi ko pa sa kanila na kung wala kaming OFW, wala kayo dito. Tama yan mga kaibigan. May points ka ate. Siguro dahil yung lumalaban ako, yung sumasagot ako. Ayaw po nila, Sir Rafi, pagka kasi- sumasagot Alam mo ka sa magandang kanila. ang pinakamatinding racket dyan sa mga embase. Yung pipirmahan na lang nila ang papilis mo na nilakad mo bago i-deny ka pa nila or kaya sabihin nila balik ka na lang. Kung gusto mo makuha agad ay ipaparas mo. Di ba? Ganon. Nadali ako sa ganyan eh. Yung may inayos ako na papilis. Ngayon ay sabi sa akin, yung pipirma daw ay yung aayos daw ng aking papilis wala at medyo matatagalan pa. Pagkatapos nakapila pa ako, ang daming ang haba na kapal daw ng kanilang aayusin. Ngayon, kung gusto ko daw iparas, di magbayad ako, additional. Ang ginawa ko, nagbayad ako. Siyempre, dollars. Nagbayad ako. Pagkabayad ko, siguro 5 minutes lang, binigay na sa akin. Pinantay lang ako na kasi kung mga 2 minutes, 3 minutes. Pinantay na ako, binigay na sa akin. May tatak na. Oo, ang bilis. Kasi nga, rush. Anong pagkakaiba? Ako ay inaano talaga. Ngayon, karamihan sa amin gumagawa ng ganon, puro rush. Ibig sabihin, racket yun mga kaibigan. Hindi nila ginagawa, paantayin ka pa, balikin ka. Kasi nga, para mapilitan ka mag-rush, di ba? Rush. R-U-S-H. Okay, continue lang. Nila. Ayaw. Marami po kasing Pilipino doon na lalabas na lang kasi syempre yung iba hindi makasagot o hindi matapang or something. ASEC Angelica Escalona, spokesperson ng DFA. ASEC, kung tama po itong sumbong na tatanggap namin ngayon, nako, ayus-ayusin po ng mga staff nyo sa konsulada sa Rome, yung kanilang pakikitungo sa mga kababayan natin na malapit sa kanila para makipagtransaksyon. Pauwi na yung mga yan. Ang susuplada, ang tataray po. Itatanong po natin sa Rome kung ano ang side po nila. But definitely, Wala yan. Pag tinanong mo, magkakampihan yung mga yan. narinig ko po kung ano yung sinabi. This is not the first time naka-receive ako ng sumbong tungkol sa mga tao dyan sa embahada natin sa Rome na kuminsan ilang oras lang daw magtrabaho at pagkatapos pag holiday ng Rome, holiday din sila. Holiday ng Pilipinas, holiday din sila. Ang sasarap ng buhay ng mga tao dyan. Doble-doble holiday? Doon po tungkol sa holiday, sir. I-clarify ko lang po na meron kaming allowed number of holidays lang at pipiliin namin kung yun ay Filipino or yung local holiday. At Ibig sabihin ay pag holiday dyan dito sa Rome, ay holiday din dyan sa Pilipinas, doble-doble. Yes, mio, Marimar. lathala po ito sa aming mga Ma'am, official excuse site. me po Opo. Kasi nga po, nung pumunta ako nun sa Rome, ang reklamo raw Opo. talaga, bukod sa ang tataray, naintindihan ko po yung sinasabi nyo, pipili lang. Hindi po, ang nangyari daw lahat. Kung ano yung holiday sa Rome, holiday, day off sila. Kung ano yung holiday sa Pilipinas, Sige po. lahat, ino-observe nila. Imbestigahan nyo po, ma'am. Opo, we will do that and ipaparating po namin yung reklamo ni ma'am tungkol dun sa treatment po sa kanya. Yung sinasabi niyong mataray na mga personnel ng embahada. Don't wait for me na magkaroon po ito ng hearing hanggang sa ipapatawag ko po itong tatlo hanggang sa meron po Patawag mo na nga. parusang mga kaakibat dito sa pinanggagawa nila. Yes sir po, so kukuhanin namin yung pangalan ulit through your staff para matanong namin agad at malaman namin ano ang nangyari. So ma'am, blacklist sila. I-lift yung blacklist na yan. Lintik na blacklist na yan. Opo. Whether they like it or not. Nakakarating po agad-agad. Ba't blacklist? Masyado namang ipal naman yung staff na yon. Tapos ito pa mamasaklap. Ang balita ko, sila na nga ang kinawawa. Sila pa apologize para, tama? Opo, through written at nagharap-harap pa kami doon sa kanila para lang humingi ng apology. Humingi na kami ng Masyado naman mataray talaga itong staff na ito,
Bakit ina-allowed ng embassy yan? Ang apology, akala ko okay na. Ngayon, Hindi niyo sila minumura. hindi ko sila minura. Nandoon yung mataas ang boses ko kasi siyempre Okay lang yun. na-trigger na Okay ako. lang yun. Basta walang, okay lang salita ng mataas ang boses. Huwag ka lang salita ng very bad. Okay? Bad word. Medyo na yan, pag bad word. Pero kung mataas lang na nagsisigaw ka pero walang bad word, okay lang. So, lahat na, syempre, galing pa kami ng work, tapos nag-day off, kagagaling namin panggabi, tapos kinabukasan nag-off kami para lang dito, tapos pagdating namin, wala na. Pinagawa kayo ng apology letter. Oo, gumawa kami ng apology Kaharap po letter. ng... Kahit na wala kayong kasalanan. Kasi nung nangyari na yung pagtataas namin ng boses, pinalalabas na kami, tapos sabi nila sa amin, may darating na lang sa inyo na email. Consul General Randy Orquiza, sir, magandang hapon po, sir. Sir, bastos naman tong mga tauhan mo si Ray, si Marlet, at saka si Shirley. Disiplinahin mo nga ang mga to, sir. Po, ang nangyari po last May 8, 2024, so itong Presto family ay nag-exhibit ng rude behavior at undesirable behavior sa mga kasamahan natin. Describe yung rude behavior. After providing the requirements po, they are complaining na about the requirements, sumisigaw, and parang sumisigaw sila na we are trying to complete the requirements, and now kasi sumisigaw sila sa 3 of them, sa 3 po binabastos na, at kaya sinasabi na we are only applying for dual citizenship kasi because of our property dyan sa Pilipinas. Kaya we wanted them to maging mahinahon po, but then they continued exhibiting. Bakit sa Amerika, nagtataka lang ako mga kaibigan, kahit dual ka, pwede ka pumili ng ari-arian sa Pilipinas. Ibig sabihin dito sa pag ibang ka na. Iba na nga yan, iba. Behavior towards the Philippine staff who are actually one of the best professional employees dito sa embahada po. Okay, ang tanong ko ngayon, sir, nagmura ba sila? Nagmura, yes. And then they actually we all Mukhang may something dito kay ate Okay, hindi ka man nagmura ate. May nagmura ka ng what the F, di ba? Yung mga salitang what the F, possible nga na ikaw ay may magalit nga sila sa iyo. So, pumunta na rin sila, they wrote an apology, and they personally po, because one of the requirements po for the listing, kasi we already recommended the filing of Remember mo, pag ikaw nagsalita ng what the F, blacklisting both sa Bureau of Immigration and sa OCA, which is yung blacklisted. the Office of Consular Affairs sa DSA po. No, sir. No, you can't. No, you don't. Ako mismo nagsabi. Oo nga. Hindi. Hindi ako papayag. Over my dead body. Sino ba kayo? Oy, public Bakit may blacklisted ang isang tao? servant kayo, remember? Kung hindi nyo kayang masikmura yung kayo pagsabihan na masakit na salita dahil para sa mga pupunta sa inyo, hindi tama o kulang yung serbisyong binibigyan ninyo, hindi up to the level na ine-expect nila, then kainin nyo. Pag hindi nyo kainin, lumayas kayo dyan sa Tama. pagiging... Ano yun? Blacklisted agad na... tama. May points nga mga kaibigan. Kasi nga, hindi mo rin masisi ang isang OFW na high blood. High blood. Blacklisted mo na. Kawawa naman. Tinanggalan mo na ng karapatan. government official o pagiging lingkod bayan. Gawa na po natin ang lahat po. We acted professionally po. And then when we accepted the apology, we already recommended po the listing of the names. So, nirecommend na po namin, pinapalist na po namin ang names from the blacklist both sa BI po at sa OFA. Ilip Pala ito si Randy Arcusa nito mo yan, sir. Dahil kapag hindi, sir, magpapatawag ako ng hearing, ipapatawag kita rin sa Pilipinas. Maniwala ka sa hindi. Siguro sa tingin ko marami na itong blacklisted tong tao nito. Pag hindi niya gusto yung mga And we're just listing po, Senator. We're just waiting for the confirmation from Manila. And we will be... Uwi na ito, palitan. Isa lang ang solusyon dito mga kaibigan Sa mga tanong nito, sa mga sagot nito, ni nito. Anong pangalan nito? Yung tick na ito. Yung pangalan, no? Nawala. Sa embassy. May lumalabas sa sulat Ano sana yun? Nawala na nga. we had Randy like to- Arcusa. No, sir. Naintindihan na kita sa your Randy explanation. Arcusa. Ay, pauwi na sa Pilipinas yan. Enough na sa akin para tanto ko na talagang ang yabang ninyo dyan. Hindi naman siguro ikaw, yung mga tauhan mo, ang yayabang. Sila po ay nag-exhibit ng magandang pag-asal professional po.
Yun lang po kasi ang mga kliyente. Basa they- na Senador yan, yung style ng iyong pagsagot. Basahin nga natin ang mga comment mga kaibigan ha. Sala ito, sigurado. Agree, mismong mga Pinoy staff ang nagpahirap sa mga OFW. Tama, tama mga kaibigan ha. Lahat yan, dapat lahat ng embahada, PH, imbestigahan yan. Tunay. Ha? Ay abang ng mga staff dyan. Lahat ng embassy, pag pumunta ka, dapat kasi nga walang nagsisita matagal ng panahon. Ngayon lang, may nagreklamo. Ha? Pa-EPS, yung mga pa-EPS, nakakainis. Palibasa na sila nagtatrabaho sa embassy bago nakakainis. Nangyari kasi sa akin yan Kaya medyo tayong nanggigigil. Bakit lahat halos ng government tataray sa staff? Oo nga. Ayan yung mga comment ng mga kaibigan, Pati empleyado ng SSP, pag-ibig, empleyado, puro may yabang. Dapat pag government official, mabait, nakapag-unawa, understanding, di ba? Kasi nga, yan ang trabaho nyo Hindi mo masisi ang isang tao kasi, na umaayos ng papeles, mainit ulo, mainit dugo, kasi nga, lalayo ng pinanggalingan. Minsan lang magpaalam sa trabaho. Bago, pagdating mo, kulang yung patay. Ay, blood ngayon. May paraan ba tayo niyan? Di ba? May paraan ba? Kailangan mo nang lagay. Lalo nang iinit ang ulo mo niyan. Wag mga ganyan. Ganito lang sir. Sisend na lang namin sa iyo kung anong kulang or kaya ganito. I-send nyo na lang kung anong kulang dito para maayos. Di ba? Kailan nyo ba kailangan? Bukas. Di ayusin agad ngayon. Iparas nyo. Diyan na naman papasok ang ras mga kaibigan. Nakaw. Diyan sa mga ras-ras na yan. Niraras-ras na ang bulsa ng mga OFW. Tunay lang. Malaking pera. Malaki ang kitaan mga kaibigan. Akala nyo siguro pagdating sa embassy hindi kumikita sila. Ayun na nga. Kikita sila sa mga ras-ras. Na inaayos yung papeles ay rasin. Pera. Di ba? Alam na. Lahat yan nakaka-encounter mga kaibigan. Karamihan talagang mga empleyado sa gobyerno ay suplado at suplada. This is not true. Only in Rome, but majority of Philippines embassy. Tanggalin niyang empleyado sa Rome embassy, mayayabang. Dapat lang. Shout out sa mga taga Nagupa Japanese embassy. Sobrang mabait, helpful, and smooth, and present lagi pang naka-smile. May good news naman pala sa Japan, okay? Okay. Yan, Sir Randy ng Consol Italy. Tanggalin na rin yan sa embassy. Kampi-kampi ang mga yan. Magkakamag-anak ng minsan yan, mga yan. Magbe-best friend. Di ba? Pati sa Sydney, ganyan din. Talaga namang nagrereklamo mga OFW, mga kaibigan, ang ating mga kababayan ay nakakaranas ng matinding kasupladohan ng ating mga kababayan din. Ay nako. Dito sa part ng Europe, ang dami ring mga Pilipino na mga scammer. Hindi lang mga ganitong sa embassy. Alam niyo kung bakit mga kaibigan? Pag sa part ka ng Canada, Amerika, Italy, Rome, Spain, okay? Diyan ay maraming scammer na Pilipino. Ano mga scammer diyan? Love scam, okay? Nakakala mo siguro ay real na real sila, na tunay. Yung pala ay ka lang, ilalab scam ka lang, kunwari isasali ka nila sa mga trading, crypto, okay, kunwari mahal ganyan sacrifice din sila Sacrifice din sila ng mga 1 buwan, 2 buwan na pa in love, kababayan mo, taga Rome pareha kayo, ganun, pagka taga US kayo pareho. Ngayon, hanggang sa i-brainwash ka niya, anong negosyo mo? Ako ay paikot-ikot lang ko sa isang bansa, mga nagtitrading ako, hanggang sa ikaw ay anuhin na niya, na mag-trading din. Ngayon, trading o kaya crypto, ganun. Hanggang sa makuha kanila ng pera, pag nakuha kanila ng pera, mawawala na sila. Okay? Ang pangalawang scam dyan, mga kaibigan, yung nagbibenta ng kawali kaldero, bakyong. Na sobrang mahal, $20,000. Isang set, 12 piraso. Na kaldero kawali. Sabihin yung kaldero kawali na yun ay pwede mong ibenta or isang scam din yun, mga kaibigan. Kasi nga alam mo bakit? Na scam, 12 pirasong kaldero kawali, yung maliliit mga takuri-takuri, nagkakalaga ng $20,000. Ay magkano yon sa peso? 1 milyon. 1 milyon na, sa peso yun
Ay kung sa dollar, 20,000 maliit lang. Kung sa maliit, kayang-kaya bilhin. Kaya lang, pag hindi ka bumili, pipilitin ka nila. Sabihin mo, tatlo na lang kunin mo, 3,000, 2,000. Hanggang kung ayaw mo, baka pwede mo magka-recommenda ka ng mga kaibigan. Parang ikaw na rin mag-i-scam sa mga kaibigan mo para magbili sila ng mga kaldero na binibenta nila. Kawali, ganun din yan. Vacuum, fake gold. Nako, yan dami. Kapwa Pilipino mga kaibigan. Okay? Pero balik lang tayo dito kay kay Senador. Ayan, Matara na stop na embassy. Napunta na tayo sa mga scam, okay? Talaga naman ang ating mga kababayan, mga kaibigan, ay hindi. Talaga sila papayag na ang ganitong pangyayari. Patawag nyo yan sa Senado. Alright, hanggang dito na lang. Mahaba na, 20 minutes na. Hanggang dito na lang. At kung gusto nyo mapanood ng full na full, basta't mga OFW kasi mga kaibigan, pag may mga ganitong issue, nanggigigil din ako kasi nga isa rin akong OFW nagtatrabaho sa mga ganyan. Pupunta ko sa embassy, nakakainis Okay, sana kung kaya lang, masakit na rin makapanood ka ng mga ganito. Oo, nangyayari sa mga kababayan mo, kahit di nangyari sa iyo, makikita mo, nanggigigil ka rin. Alright? Lalo yung mga scam. Pag nang-scam na yung kapitbahay o kapwa OFW, may kwento pa ako caregiver. Okay, caregiver sa Canada. Na-scam ng kapwa Pilipino nag-invest 20,000. Biro mo kapirahan ng ipon ng caregiver 20,000. Hindi, 20,000. Ininvest niya doon sa ko kasi malaki kita. Nung binigay na niya pera, pagkalipas pinatubuan lang ng isang buwan nung tumubo yung pera, pinalaki niya ang invest niya. Nung lumaki na, hindi na nakita yung pinag-imbesta niya, scam din. Diyos ko, Marimar Pulgoso, anak ni Janice. Kaya mag-ingat kayo mga kaibigan, kapwa natin OFW ay talaga namang talamag ang very bad sa iba-ibang bansa. Alright, hanggang dito na lang. At subscribe channel. Don't forget, comment. Bye-bye, thank you.